Naitanong mo na ba kung paano nakakaapekto ang mga gawain mo sa umaga sa kalusugan ng iyong mga bato? Karamihan sa atin ay gumigising, umiinom ng kape at nagpapatuloy. Sa ating araw nang hindi alam na ang ating mga maging mabuti o masama para sa ating mga bato. Kung mataas ang iyong creatinine o nais protektahan ang iyong mga bato, mahalaga ang iyong mga umaga. Ang creatinine ay isang waste mula sa pagtunaw ng protina na sinasala ng iyong mga bato. Kapag bumababa ang pagandar ng bato, tumataas ang antas ng creatinine na nagdudulot ng komplikasyon. Dito pumasok ang mga simpleng gawain sa umaga na makakatulong para ma-flush out ang sobrang creatinine at mapabuti ang kalusugan. Madali lang sundin ang mga ito at makakaroon ng malaking epekto sa paglipas ng panahon. Sa video na ito, ipapakita namin ang pinakamahusay na gawain sa umaga upang pababain ang creatinine at panatilihin maayos ang iyong mga bato. Kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na upang updated ka sa mga susunod na upload. Simulan na natin. Numero 1, simulan ng iyong araw sa habit number 1, pag-inom ng tubig. Ang pag-inom ng tubig sa umaga ay isang madaling paraan upang suportahan ang iyong mga bato at pababain ang antas ng creatinine. Dins tubig na bahala para sa mag-alis ng mga lason, kabilang ang creatinine sa pamamagitan ng ilog. Matapos ang ilang oras ng pagtulog, ang katawan ay bahagyang na-dehydrate kaya mahalaga ang tubig upang mapanatili ang pag-andar ng bato at detoxification. Mainam na uminom ng 8 hanggang 16 na o 1 hanggang 2 baso ng tubig na maligamgam o nasa temperatura ng kwarto. Ang baitin na tubig din tayo nagpapabuti ng sirkulasyon at pagtunaw na nakakatulong sa mga bato. Sa stomach digdag nagkatas ng lemon na mayaman sa citric acid na tumutulong sa pag-iwas ng kidney stones at nagpo-promote ng alkaline environment sa katawan. Tandaan na hindi palaging mas marami ang mas mabuti. Makinig sa iyong katawan at uminom ng sapat na tubig para mapanatili ang ihi na light yellow. Ang pagkain ng mga prutas tulad ng pakwan at strawberries ay nagbibigay din ng hydration at mahahalagang nutrisyon para sa mga bato. Sa pagpapahalaga sa hydration sa umaga, binibigyan mo ang iyong mga bato ng suporta na kailangan nila para sa magandang kalusugan. Habit number 2, kumuha ng sikat ng araw. Para sa vitamin D, nagsisimula ka ba ng iyong mga umaga sa bahay, gamit ang telepono o inom ng kape? Kung oo, maaaring hindi mo alam na makakatulong ang sikat ng araw sa umaga para sa iyong mga kidneys. Ito ay pinagkukunan ng vitamin D na mahalaga para sa kalusugan ng kidney. Tumutulong ang mga kidneys na i-convert ang vitamin D sa aktibong anyo nito na kailangan para sa buto. Ang mababang antas ng vitamin D ay maaaring magdulot ng mataas na presyon ng dugo at pamamaga na nakakaapekto sa kidneys. Ang 10 hanggang 20 minutong pagkakalantad sa araw ay makakatulong sa paggawa ng sapat na vitamin D. Ang pinakamainam na oras para dito ay mula 8 a.m. hanggang 10 a.m. upang mabawasan ang panganib ng pinsala sa balat. Ang sikat ng araw ay nagpapabuti rin sa mood at tumutulong sa pag-regulate ng presyon ng dugo. Kung limitado ang sikat ng araw o mayroon kang mas madidilim na balat, kumain ng mga pagkaing mayaman sa vitamin D tulad ng salmon, itlog at fortified na mga produkto. Ng gatas o kumonsulta sa iyong doktor tungkol sa mga suplementong vitamin D. Salamat at narito ka pa rin. Mangyaring pindutin ang isa kung saan gayon ka sa mga ibinabahagi namin o 0 kung may pag-aalinlangan ka. Habit number 3. Pag-iwas sa mabigat na ehersisyo sa umaga. Mahalaga ang ehersisyo para sa kalusugan. Ngunit ang matinding pag-ehersisyo tulad ng pagbubuhat at pagbibisikleta ay maaaring magdulot ng pinsala at pataasin ang antas ng creatinine. Ang mga aktibidad na ito ay nagiging sanhi ng pagkasira ng kalamnan at labis na paglabas ng creatinine na maaaring magpahirap sa mga bato na mag-filter ng basura. Ang matinding ehersisyo ay nagdudulot din ng lactic acid at oxidative stress na nagreresulta sa pamamaga at mabagal na paggaling ng bato. Bukod dito, ang labis na pagpapawis ng walang sapat na tubig ay nagiging sanhi ng dehydration. Mas mabuti ang mga mababang impact na ehersisyo tuwing umaga tulad ng mabilis na paglalakad, yoga o baned na pag-stretch na nakakatulong sa pagdaloy ng dugo at detoxification habang kinokontrol ang mga hormone ng stress. Kung gusto mo ng strength training, mas mabuti itong ipagpaliban sa huli ng araw
Kapag ang katawan ay hydrated at puno ng enerhiya, ang balanseng diskarte sa ehersisyo ay nag-aambag sa mas mahusay na antas ng enerhiya. Pag-recover ng kalamnan at kalusugan ng bato. Habit number 4, pag-iwas sa kape. Kapag bumangon ka, inuuna mo ba ang pagtimpla ng kape? Bagaman nagbibigay ng enerhiya ang caffeine, maaari itong magdulot ng stress sa kidneys at pataasin ang creatinine levels. Isaalang-alang ang iyong kalusugan sa umaga. Ang caffeine ay stimulant at diuretic na nagiging sanhi ng pagtaas ng tibok ng puso at madalas na paghihina, nagdudulot ng dehydration at nagpapahirap sa kidneys na mag-filter ng dumi. Sa paglipas ng panahon, ang labis na caffeine ay maaaring magdulot ng hypertension na sanhi ng sakit sa kidneys. Isang magandang alternatibo, ang herbal tea na tumutulong sauna gumising ng natural at sumusuporta sa kidneys. Ang herbal tea ay nakakatulong sa hydration at naglalaman ng antioxidants. Halimbawa, ang ginger tea ay may anti-inflammatory properties. At ang chamomile tea ay tumutulong sa pagpapahinga at pagtulog. Kung hindi mo kayang umiwas sa kape, limitahan ito sa isang maliit na tasa araw-araw at uminom ng tubig bago ito. Maaari ka ring lumipat sa decaffeinated options or magpalitan sa kape at herbal tea. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng caffeine at paggamit ng mga alternatibo, maaari kang manatiling energized at hydrated habang gumagaan ang strain sa iyong kidneys. Habit number 5, pag-iwas sa sobrang protina. Ang mga high-protein na almusal ay karaniwan tulad ng itlog at bacon na nagbibigay ng enerhiya at nakakabagusog. Mahalaga ang ina para sa kalusugan, ngunit ang sobrang pagkonsumo nito lalo na sa umaga ay maaaring magdulot ng stress sa mga bato at pagtaas ng creatine. Kapag kumain tayo ng proteina, ito ay nasa sa mga amino acid na bumubuo ng waste products tulad ng urea at creatinine na kailangang cell A ng mga bato. Ang labis na proteina ay nagpipilit sa mga bato lalo na kung may problema na ang mga ito. Sa paglipas ng panahon, ang sobrang protina ay maaaring magpabilis ng pinsala sa mga bato at magdulot ng problema sa pH balance ng dugo. Mas mainam na magkaroon ng balanseng almusal na may tamang protina, malusog na taba, fiber at carbohydrates. Kung may sakit sa bato o mataas na creatinine, mahalaga ang pagsubaybay sa protina na kinakain. Ang pagkonsulta sa doktor o dietitian ay makatutulong sa una malaman ang tamang dami ng protina. Sa simpleng pagbabago sa almusal, makakabawas ka ng pasanin sa mga bato at mapabuti ang kalusugan. Habit number 6, tamang almusal. Ang almusal ay mahalaga sa pagtulong sa mga bato at sa buong araw. Kung mataas ang creatinine mo o nais mong protektahan ang iyong mga bato, pumili ng tamang almusal. Dapat itong mababa sa sodium, katamtaman sa proteina at mayaman sa antioxidants at tubig. Ang oatmeal ay isang mahusay na opsyon dahil nagbibigay ito ng fiber at madaling digest. Ang pagdaragdag ng prutas, tulad ng blueberries o mga mansanas ay nakakatulong sa pagbabawas ng pamamaga. Para sa savory na almusal, maaari kang pumili ng avocado toast sa whole grain o low sodium na tinapay. Ang avocados ay naglalaman ng malusog na fats. Isang magandang ideya rin ay mag-smoothie gamit ang plant-based milk, berries at chia of FLX seeds. Ito ay mas madaling digest kaysa sa mga dairy products. Huwag kalimutan ng hydration, kaya isama ang mga prutas tulad ng pakwan at kahel sa iyong almusal. Iwasan ang mga processed food at salty na pagkain dahil maaaring magpataas ito ng presyo ng dugo at strain sa iyong mga bato. Habit number 7. Iwasan ang mga creatine supplement. Kung nag-research ka tungkol sa fitness o mga supplement na pampulakas ng kalamnan, tiyak na narinig mo na ang creatine. Tanyag ito sa mga atleta at bodybuilder dahil nakatutulong sa lakas at pagganap. Subalit kung mataas ang antas ng creatinine o nais protektahan ang iyong mga bato, maaaring makasama ang pag-inom nito. Ang creatine ay natural na matatagpuan sa mga selula ng kalamnan at kino-convert ito ng katawan sa creatinine. Isang waste product. Kapag may labis na creatine mula sa supplements, tumataas ang antas ng creatinine sa dugo na maaaring magmukhang may problema sa bato sa mga blood tests. Makapagdadagdag ito ng labis na trabaho sa mga bato. Para sa mga may malusog na function ng bato, ang panandaliang paggamit ng creatine ay maaaring hindi makasama. Pero ang pangmatagalang paggamit ay nagdadala ng panganib ng dehydration at electrolyte imbalances na nagpapahirap sa mga bato. Maraming creatine supplements ang may fillers at additives na maaari pang makasama.
Mas mabuting kumuha ng creatine mula sa mga natural na pagkain tulad ng isda, manok at pulang karne na hindi yung nagpapahirap sa mga bato. Ang balansenga na mayaman sa plant-based na protina, malusog, nataba at komplikadong carbohydrates ay makakatulong sa lakas ng kalamnan at enerhiya ng hindi pinapahirapan ng mga bato. Habit number 8, mga supplements. Yung mga suplementong kinakailangan para sa kalusugan ng bato at tamang hydration ay may mahalagang papel. Ngunit ang tamang mga suplementong maaaring magbigay ng karagdagang suporta ay maaaring makatulong. Ang ilang mga bitamina, mineral at herbal na suplementong makatutulong sa pagbawas ng pamamaga at pagpapabuti ng filtration ng bato. Dapat maging maingat sa pagpili ng mga suplemento dahil ang ilan ay maaaring makasama. Isang kapaki-pakinabang na suplementong para sa kalusugan ng bato ay ang omega-3 fatty acids. Mula sa fish oil na tumutulong sa pagbawas ng pamamaga at presyon ng dugo na mahalaga para sa mga may problema sa bato. Ang coenzyme Q10 ay isang antioxidant na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng function ng bato at pagbawas ng creatinine. Ang mga herbal na suplementong tulad ng netle, dandelion root at astragalus ay tradisyonal na ginagamit upang suportahan ang function ng bato. Mahalaga ring kumonsulta sa doktor bago magsimula ng mga bagong suplemento lalo na kung may mga problema sa bato. Sa tamang pagpili ng mga suplemento, maaari mong mapabuti ang kalusugan ng bato, bawasan ang creatinine at suportahan ang pangkalahatang kalusugan. Ngunit ang mga suplemento ay dapat gamitin kasama ng tamang at hydration. Habit number 9, pagkontrol sa presyon at asukal. Ang presyon at antas ng asukal sa dugo ay konektado sa mga bato at cardiovascular system. Ang mataas na presyon ng dugo at hindi nakokontrol na asukal ay banta sa kalusugan ng bato at maaaring makas dito kung hindi ito mamalagan. Mahalaga ang pagmamanman sa mga numerong ito tuwing umaga upang protektahan ang iyong mga bato. Ang mataas na presyon ng dugo ay nagdudulot ng labis na pilit sa mga daluyan ng dugo sa mga bato na nagpapahirap sa pag-filter ng mga dumi. Kadalasan, walang sintomas ang mataas na presyon hanggat hindi malubha. Kaya't dapat itong suriin araw-araw. Ang normal na presyon ng dugo ay mas mababa sa 120 at 20/80 mmHg of mercury habang ang normal na fasting blood sugar level ay mas mababa sa 100 sesame/dcl. Mahalaga ang pagbabago sa at aktibong pamumuhay para maprotektahan ang mga bato. Ang pagkakaroon ng home blood pressure monitor at glucose meter ay makakatulong sa pagmasid sa kalusugan ng iyong mga bato at ang pagtatala ng mga sukat ay makakatulong na makilala ang mga pattern. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga ito tuwing umaga, mas magiging aktibo ka sa pagpapanatili ng malusog na presyon ng dugo at asukal. Habit number 10, sapat na tulog. Ang magandang tulog ay mahalaga para sa kalusugan ng iyong mga bato at nakakaapekto sa iyong umaga. Kung hindi ka nakakakuha ng sapat na tulog, nahihirapan ang iyong mga bato na salin ng mga dumi at maaaring tumaas ang antas ng creatinine at presyon ng dugo. Ang mga bato ay sumusunod sa circadian rhythm ng katawan kaya't mahalaga ang tulog para sa detox at likido. Ang kakulangan sa tulog ay nagpapahirap sa kanilang pagpapatakbo. Ang mga taong natutulog ng mas mababa sa 6 na oras ay mas mataas ang panganib ng sakit sa bato. Ayunin ng 7 hanggang 9 oras ng magandang tulog sa bawat gabi. Mag-establish ng healthy night routine. Patayin ang mga screen 1 oras bago matulog. Panatiliing malamig at tahimik ang silid at subukan ng malalim na paghinga o pagmumuni-muni kung ikaw ay stress. Iwasan ang mabigat na pagkain bago matulog at mamili ng magagaan na snacks tulad ng mani o saging. Sa pamamagitan ng magandang tulog, matutulungan mo ang iyong mga bato na mag-detox at mag-function ng maayos. Salamat sa panonood. Kung kapaki-pakinabang video na ito, paki-like at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang impormasyon. Kita sa susunod na